Isang mapagpalayang araw po. Nanduman po tayo sa ating channel Lakdan MD. Ang tatalakayin po natin ngayon ay may kinalaman po dito po sa mga nangyayaring shooting incident. No? Tayo po ay magpapaalala lamang dun po sa mga gun owner na dapat po tayo ay maging responsible gun owner. No? Dahil meron po tayong batas, no? Yung Republic Act 10591, na kung saan under Section 2 ay nagpapaalala, no? Ano po ba yung declaration ng state policy? So bakit ba pinapahintulutan ng estado ang magmay-ari ng firearm, no? So saan po ba nakatuntong ang gobyerno at ang estado sa bagay na ito? So sabi po rito, no? Dito po sa Republic Act 10591, no? Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ito po ay alinsunod sa Section 2, Declaration of Policy. It is the policy of the state to maintain peace and order. Yan po ang Yan po ang objective niyan. To maintain peace and order and protect the people from violence. The state also recognizes the right of its qualified citizens to self-defense through when it is the reasonable means to repel unlawful aggression under the circumstances. No? Ano 'yon? The use of firearms. Okay? Towards this end, the state shall provide for a comprehensive law regulating ownership, possession, carrying, manufacture, dealing in, and importation of firearms, ammunition, or parts thereof in order to provide legal support to law enforcement agencies in their campaign against crime, stop the proliferation of illegal firearms or weapons, and the illegal manufacture of firearms or weapons, ammunition, and parts thereof. So napakaliwanag po, no? Tumatalima ang estado doon po sa karapatan ng bawat mamayan or qualified citizens for a self-defense, no? 'Di ba? Kaya nga pinapahintulutan ngayon. Of course, sinasabi rin naman ng estado na ito ay ginagawa para sa peace and order. Ngayon, tayo po bilang mga responsible gun owner, dapat po ingatan po natin yung pribilehiyo na ipinagkatiwala po sa atin ng estado. Kasi pribilehiyo po yan eh. Ang pribilehiyo po, iba po yan sa karapatan. Diba? Ang pribilehiyo, anumang oras, pwede pong bawiin ng estado yan o ng gobyerno. Pero ang karapatan, inherent po yun eh. Basic po yun sa atin. No? Ito po ang pagmamayari ng baril, ito po ay pribilehiyo. Okay po? So dito po, ipapaalala lamang po natin, no, yung gun safety, no, 4 fundamental rules on gun safety. So sana po lagi po nating isaisip to, no. So ano po ba yung 4 fundamental rules on gun safety? Una, treat every gun as if it is loaded. Di ba? So lahat ng baril itrato natin na may bala. Okay? Keep your firearm, never point a gun at any time, di ba? You are not willing to destroy. Napakaliwanag po niya. And number 3, keep your finger off the trigger, di ba? Until you are ready to shoot. Di ba? And be sure of your target and what is behind it or what is beyond. So, yan po yung 4 fundamental rules. Ngayon, basic lang eh. Alam yan ng bawat gun owner eh. Di ba? Ngayon, dito po, no, kasi dito po sa mga nangyaring insidente, lumalabas na access, 'di ba? Na-access yung baril o yung firearm nung ilang mga minor de edad pa man din, ano? 'Di ba? So dito, magbibigay lang po tayo ng paalala doon po sa safe storage, no, ng firearm. So una, kung kayo po ay merong baril sa bahay, may firearm kayo sa bahay, siguraduhin po natin na yung pinaglalagyan nito ay properly nakalock. 'Di ba? So, store firearm unloaded inside a certified safe lock box, no? Or kung meron kayo mga trigger cable lock, no? So dapat lagyan din natin 'yan. Di ba? So, kung may lock, kung meron kayong lagayan, i-lock dapat 'yon. At dapat pag nilagay natin yung ating baril doon, walang bala, no? Unloaded. Okay? So, separate ammo, di ba? So, nasa ganitong lagayan yung baril, i-lock ninyo, ihiwalay nyo yung bala. Diba? Para kung ano man, ma-access man or what, walang bala. No? Okay po?
So, prevent unauthorized access. Ensure children, teens, or untrained guests or personnel na hindi ito ma-access. Diba? So, dapat talagang itago natin ng gusto yan. Kasi sabi nga, an empty gun kills a man. Diba? Napaka irresponsible po natin kung pababayaan lamang natin yung ating mga baril dyan. No? At tandaan po natin, merong grounds for confiscation of firearm na sinasabi ang Republic Act 10591. Siguro po, i-reiterate po natin yan sa mga susunod na video. No? Never use under the influence of liquor. So dito po, napakaliwanag, yung lumang gun safety. Anong sabi? Do not mix alcohol with gunpowder. Diba? Yan po yung metaphorical na meaning niya, Kung tayo po ay nasa impluensya ng alak, or what, hanggat maaari po, iwasan natin humawak o gumamit ng baril. Diba? So, be a responsible gun owner. So, kasi po, buhay po ang nakasalalay dyan. Lalo na po kung ma-access yan, buhay po ng mga inosenteng tao yan. So, ito po, nakita ko lang dun sa poster ng PNP, Police Regional Office 9, sabi, be a responsible gun owner. Keep your firearms secured and inaccessible to unauthorized persons, especially children. Diba? So may paalala sila dyan. Safe guns, safe home, and of course, pag meron tayong safe gun, safe home, meron tayong safe community. Diba? So sana po dun sa mga gun owner, maging responsable tayo. Ingatan po natin yan. Mahalin natin yung baril, ingatan natin. Kasi po, pag napunta yan sa ibang tao, lalo na kung sa hindi marunong gumamit, at mas lalo kung sa masasamang loob, malaking sakit sa ulo po natin yan. Diba? At lalo na po, dun po sa mga kapulisan o mga taong gobyerno na meron yan, na mas malaking responsibilidad po sa atin yan. Okay po? So, sana po nakatulong tong video na to na mapaigting yung ating pangalaga at pag-iingat sa paggamit o paghawak ng baril. Muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.